Hindi lahat menudo. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng menudo, afritada, kaldereta at mechado? Kumusta? Ako si Jello Leonora. Welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Ang lutuing Pilipino ay kilala sa kanyang kasaganahan ng lasa, kulay at kasaysayan. Ang bawat putahe ay nagdadala ng mga kwento ng kultura, tradisyon at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng tanyag na putaheng Pinoy, ang menudo, afritada, kaldereta at mechado ay nagbibigay ng kalituhan. Bagaman, ang mga putahe na ito ay may mga pagkakapare-pareho dahil sa paggamit ng tomato sauce bilang base ng kanilang sarsa, ang kanilang pagkakaiba ay nasa karne na ginagamit, ang mga karagdagang sangkap at mga pamamaraan ng pagluluto. Ang pagkakaibang ito ang nagbibigay sa kanila ng kanya-kanyang pagkakakilanlan sa masaganang mesa ng mga Pilipino. Ang menudo sa Espanyol ay nangangahulugang maliit o minuto. Ito ang magbibigay ng ideya kung gaano kalaki ang mga sangkap kapag niluto na ang mga ito. Ang pangunahing sangkap nito ay karne ng baboy at atay. Ang atay ng baboy ay nagdaragdag ng mapait na lasa sa pagkain na bumabalanse sa matamis na lasa ng tomato sauce. Ang afritada ay nagmula sa salitang Espanyol na fry na tumutukoy sa paraan ng pagluluto ng karne bago idagdag ang pulang sarsa. Ang pangunahing sangkap sa recipe na ito ay madalas na mga hita ng manok o drumstick, bagaman may ilang bersyon na gumagamit ng baboy. Wala man itong atay, ngunit may matamis at malinamnam na lasa na pinapalakas ng bahagya ng anghang ng bell pepper. Ang mechado naman ay nagmula sa salitang Espanyol na mechar na nangangahulugang magluto gamit ang mantika. At hindi lahat ay nakakaalam sa katotohanan ito tungkol sa ulam na to. Ang mantika ang susi sa masarap at malinamnam na lasa ng mechado. Ito ay gawa sa beef chunk na niluto hanggang sa lumambot. Ang pagdadagdag ng konting katas ng kalamansi ay nakakapagbibigay ng mas malinamnam na lasa sa ulam. At ang kaldereta naman ay isang tradisyonal na putahe gamit ang karne ng kambing, bagamat maaari ring gamitin ang baka bilang kapalit. Nakuha nito ang pangalan mula sa kaldera o kaldero na tradisyonal na ginagamit sa pagluluto nito. Karamihan sa mga recipe ng kaldereta ay nangangailangan ng matagal na pagpapakulo ng mga piraso ng baka tulad ng brisket o round bottom roast. Ang hiniwang mga sangkap ay pinapakuluan kasama ang tomato sauce, minsan may kasamang keso o red wine, hanggang sa mga piraso ng baka ay lumambot, ang mga sangkap ay tuluyang pinapakuluan. Ang ulam ay maanghang at bahagyang mapait dahil sa paggamit ng tomato sauce, liver spread at sili. Lahat sila ay nagmula sa isang batayang sangkap, ang tomato sauce, ang kanilang pagkakaiba sa karne, karagdagang rekado, at pamamaraan ng pagluluto ang nagbibigay ng kanya-kanyang natatanging lasa at karakter. Nakakalito man ang itsura ng mga putaheng ito, ngunit walang duda na ang lahat ay masarap at bagay na bagay kasama ang mainit na kanin. Sa kabuuan, ang afritada, menudo, kaldereta at mechado ay sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng kulturang Pilipino at nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino. Kung nais nyo malaman ang buong kwento, ang mga link ng source ng video na ito ay nasa comment section. Muli, ako si Jello Leonora at samahan nyo kami muli sa susunod na Wayback Wednesday. At ngayon, alam mo na! Hanggang sa mga pirasong Perfect!